Hindi dapat nangyari ang pagwasak na ito. Kamakailan, nagamit ng US ang HIMARS launcher sa parang hindi dapat kaya ng mga iyon. Naramdaman ng hukbong dagat ng Iran ang tindi ng makasaysayang pag-atake. Isa itong mensahe na ipinadala sa Iran, pati na rin sa buong mundo, na kayang gawin ng militar ng US ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng ibang militar noon. Nasaksihan natin ang US na nagpapalubog ng barko ng Iran gamit ang ballistic missile mula sa launcher na akala'y para lang sa nakatigil na target. Maaring baguhin ito ang paraan ng pakikipaglaban ng US sa dagat magpakailanman. Ang The War Zone, TWZ, ay nagulat noong Marso, 10 na ginagamit ng US ang High Mobility Artillery Rocket Systems at Long Range ATACMS missiles laban sa Iran. Hindi ito balitang-balita. Ang HIMARS ang natural na panlaban sa Iran, lalo na't maraming target sa lupa na kayang tamaan ng US. Ang ATACMS ay magandang pagpipilian para tamaan ng mga target na iyon, kaya't lahat ng ito ay may saysay. Sinabi namin na may kasamang makasaysayang pagsabog, at ito ay dahil sa ibang uri ng missile mula sa HIMARS laban sa Iran, ang Precision Strike Missile o PrSM. Opisyal nang ipinakilala ang bagong missile laban sa Iran, kaya may tanong kung may anti-ship na bersyon na ang US. Bakit? Ipapaliwanag namin yan kapag tinalakay na ang makasaysayang pag-atake ng Amerika. Pero bago yon, alamin muna natin ang tungkol sa PrSM at kung paano ito naging susi para magawa ng US ang imposibleng bagay. Ang PrSM ng Lockheed Martin ay inaalok bilang bagong henerasyon ng Precision Strike surface-to-surface na sandata. Dapat ay magbigay ito ng ideya sa iyo na ito ay isang short-range ballistic missile na hindi talaga dinisenyo para gamitin laban sa mga pandagat na kagamitan. Dalawa ang laman ng bawat pod at maaring ilunsad gamit ang HIMARS. Ang PrSM ay may saklaw na mula 60 hanggang 470 kilometro o 37.2 hanggang 310 milya at naghahatid ito ng insensitive munition o IM energetic payload. Kapansin-pansin ito dahil ang IM payloads ay dinisenyo para sa kaligtasan, tinitiyak ng missile lang ang makakapagsabog sa payload. Walang ibang panlabas na salik. Iyan ang konsepto. Mabilis na natutunan ng Iran na sapat ang gumaga ng IM energetic payload para palubugin ang mga barko. Ayon sa Defense Post, binibigyan ng PrSM ang US ng kakayahang mabilis tamaan ng time-sensitive targets gamit ang mobile ground launcher tulad ng HIMARS na nasa field na. Alam natin na maraming base ng US sa paligid ng Iran, kaya malamang may HIMARS systems dito. Kailangan lang ng US na dalhin ang 800 at 16 kilogram na mga misil kung saan kailangan at magiging target na ng bagong balistikong misil ang Iran. Marami na tayong ebidensya na nagpapaputok ng mga misil ang US gamit ang kanilang HIMARS launchers at ginagamit nila ang mga launcher na yon para magpaputok ng PrSM. Nagbigay mismo ang US Central Command ng ebidensya tungkol dito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang video sa X na nagpapakita ng sunod-sunod na pagpapalipad ng PrSM mula sa isang hindi tinukoy na lokasyon. Unang ginamit ang Long Range Precision Strike Missiles o PrSM sa Operation Epic Fury na nagbigay ng kakaibang kakayahan sa malalim na pag-atake ayon sa CENTCOM. Ngunit wala siyang dagdag na detalye maliban sa ilang pagpapalipad. Nagbigay pa ng dagdag na impormasyon ang isa pang X account na tinatawag na Egypt's Intel Observer sa pamamagitan ng isang video ng pagpapalipad ng PrSM mula sa isang lugar sa Bahrain na nagsasabi sa atin na may isa ng lokasyon kung saan napapalipad ng missile ang US. Ang Bahrain ay nasa loob ng abot ng pag-atake sa mainland ng Iran. Mahalaga rin, anumang missile mula sa US base roon ay dadaan sa Persian Gulf. Maaring walang pagtawid na nangyari base sa nakita natin. Sa halip na tamaan ng US ang mainland ng Iran gamit ang kanilang bagong balistikong misil, isang barko ang tinamaan nila. Iyan ang imposibleng nagawa kasabay ng unang paggamit ng PrSM at ipinaliwanag ng TWZ ang nangyari. Nilinaw ng outlet ang pahayag ni Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff ng US Air Force, tungkol sa unang 10 araw ng Operasyon Epic. Sa Fury, nakita na pinatumba ng US ang 50 barko ng Iran gamit ang artilyera, fighter, bomber at mga missile mula sa dagat. Dapat makapukaw ito ng atensyon kapag nabanggit ang artilyerya. Nang tanungin ng TWZ kung anong ibig sabihin nito, nakatanggap ang outlet ng pahayag mula sa isang hindi pinangalanang opisyal ng US na nagsabing ang artilyera ay tumutukoy sa paggamit ng HIMARS laban sa mga barko ng Iranian Navy. Hindi dapat posible yon. Hindi naman yon ang disenyo ng HIMARS.
Hindi talaga yon ang layunin ng ATAPS na pinaputok mula HIMARS ayon sa TWZ. Dapat ding tandaan na wala pang kilalang operational na bersyon ng ATACMS na kayang tumama sa mga gumagalaw na target. Ibig sabihin, kailangan itong gamitin laban sa mga nakahintong barko ayon sa ulat. Posible namang tamaan ng US ang nakahintong barko gamit ang ATACMS. Pero mahirap dahil mas limitado ang abot nito kumpara sa PRISM. Hindi rin ganun kagaling ang HIMARS sa pagtamaan ng mga gumagalaw na target, gaya ng natutunan natin mula sa digmaan sa Ukraine. Ipinaliwanag ni Dr. Marina Miron, eksperto sa digmaan mula sa King's College London sa BBC, ang paggamit ng Ukraine ng HIMARS launchers noong 2022. Tumpak ang HIMARS laban sa nakapirming target kapag alam ang eksaktong coordinates ayon kay Miron. Pero hindi ito kasing epektibo sa gumagalaw na target gaya ng mga tropa, kaya hindi nito agad mapapataboy ang mga ito. Sinabi ni Kane na ginamit ang artilyerya laban sa mga barko ng Iran at kinumpirma ng opisyal na nakausap ng TWZ na ito ay HIMARS. Umpisa nang nabubuo ang ebidensya na nagawa ng US ang isang bagay na hindi pa nito nagagawa noon, ang pagwasak ng isang barkong pandigma gamit ang ballistic missile. Ang susunod na tanong na kailangan nating itanong ay simple lang, paano? May kakaibang detalye sa kwento ng PRISM na posibleng magbigay ng sagot. Pero gamitin muna natin ang Occam's Razor at ipalagay na ang pinakasimpleng paliwanag ang tama. Ginamit ng Amerika ang HIMARS, malamang standard PRISM, para tamaan ng nakahintong barko sa dauman. Ito ang simpleng paliwanag sa ballistic missile kill. Ginamit na dati ng US ang gayuntong paraan. Noong Marso 2, iniulat ng TWZ na tinamaan ng US ang pangunahing naval base ng Iran sa Strait of Hormuz. Nagdulot ng sunog at napabagsak ang isang frigate ng Iran. Ilang araw bago nito, iniulat din ng parehong outlet ang US strike sa Iranian Alvan-class frigate na nasusunog sa Konarak, timog silangan ng Iran, malapit sa Gulf of Oman, ayon sa satellite images. Walang kumpirmasyon kung anong tumama sa mga barkong ito. Posibleng US air power ang tumama at hindi ang artilyeryang binanggit ni Kane. Ang hamon ay saklaw. Dahil Bahrain lang ang kumpirmadong may paglulunsad ng HIMARS at PRISM, magagamit natin ito bilang halimbawa. Ayon sa TWZ, ang Bahrain at Iran ay magkalayo ng 120 milya sa Persian Gulf. Abot ng ATACMS at PRISM ang distansya, pero maliit lang na bahagi ng Iran ang maabot nila. Kaunti lang ang opsyon ng US sa pagtamaan ng mga barko sa daungan. Saklaw nilang Bandar Kangan at Asaluya, pero hindi na ang iba. Kung naglagay ang Iran ng barkong pandigma sa mga daungan, posibleng tinamaan na ng US ang mga ito gamit ballistic missiles para alisin sa laban. Iyan ang pinakasimpleng paliwanag sa unang nagawa ng US sa mundo. Pero paano kung may ibang paliwanag? Paano kung ginamit ng US ang HIMARS at PRISM ballistic missile para pabagsakin ang gumagalaw na barkong pandigma ng Iran? Bagamat tila imposible pakinggan, malaki ang posibilidad na itong nangyari at ipapaliwanag namin kung bakit. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yon para hindi mo makaligtaan ang mga video. Mula sa posible, napunta tayo sa halos imposibleng mangyari. Paano natamaan ng US ang gumagalaw na barko gamit ang ballistic missile nila? Ito ang uri ng gawain na napakahirap gawin kahit sa pinakamagandang pagkakataon. Kahit gamit ang karaniwang PRISM, mahirapan pa rin ng US na tama ng isang gumagalaw na barko. Ang palatandaan ay nasa sinabi natin. Kahit mabilis ang ballistic missiles, kailangan pa ring maglakbay ng daan-daang milya para maabot ang target. Hindi posible ang instant na atake. Kaya mahirap tamaan ng mabilis na target tulad ng barko. Ilagay mo pa ang target na yan sa tila. Walang katapusang asul ng karagatan o dagat at mas lalo pang dumadami ang mga hamon. Mahirap tukuyin ang lokasyon at pupuntahan ng barko kapag may paparating na misil. At hindi ito basta magawa ng karaniwang ballistic missile. Lalo na ang mga misil na pinapaputok mula sa HIMARS launchers. Pero baka hindi ordinaryong misil ang pinadala ng US. Maaaring ginamit ng US ang isang espesyal na anti-ship na bersyon ng PRISM laban sa barkong pandigma ng Iran na matagal na nilang dinedevelop. Ang ebidensya natin tungkol sa development na ito ay nagmula noong 2024. Noong Hunyo ng taong iyon, iniulat ng Naval News na natapos ng US ang unang anti-ship ballistic missile sinking exercise, SINK-X, gamit ang PRISM. Sa ehersisyong Valiant Shield, gumamit ang US ng autonomous multi-domain launcher at 2 PRISM missiles para tamaan ang isang decommissioned na gumagalaw na barko. Ang ehersisyong ito ang naging unang pagkakataon na ginamit ang 2 sistemang ito sa labas ng teritoryo ng Amerika, na siya ring kauna-unahan sa kasaysayan.
Ang pinakamahalagang tagumpay dito ay natamaan ng PRISM ang target. Dati, walang SYNCX na natapos gamit ang ballistic missile. Ngayon, nagawa na ito. At ibig sabihin nito, nag-aalok ang PRISM ng sandata na maaaring gamitin ng US para magawa ang katulad ng mga tagumpay halos 2 taon nang makalipas sa mga karagatan sa paligid ng Iran. Ayon sa TWZ, may ebidensya na ang US ay gumagawa ng PRISM na may bagong seeker na tinawag na Increment 2. May usap-usapan na binubuo na ito noong Enero 2024, 6 na buwan, bago magtagumpay ang SYNCS gamit ang PRISM. Ipinagdiwang ng US ang pagtatapos ng proyekto na nagbigay daan sa PRISM Increment 2 noong 2023 ayon sa TWZ, at sinisimulan na ang pag-transform ng research project sa bagong teknolohiya. Ang paggamit ng PRISM noong tag-init 2024 sa paglubog ng barko ay maaring unang matagumpay na halimbawa ng Increment 2 na teknolohiya. Ginagamit ng US ang PRISM sa Iran, ngunit hindi sa inaasahan nating paraan. Marami pa ring hindi tiyak sa sitwasyon, ayon sa TWZ. Maaaring ginagamit na ng Army ang Increment 2 PRISM kahit limitado pa lang. Inanunsyo ng Army na nagsimula na ang flight testing ng bagong seeker system noong 2023. Di rin tiyak kung madaling makonvert ang Increment 1 na missile sa Increment 2 ayon sa ulat. At posibleng ginamit ng US ang Increment 1 ng PRISM laban sa nakahintong barko. Gayunpaman, tiyak na kawasak ng US ng barkong Iranian gamit ang HIMARS, malamang ay ballistic missile ang ginamit. Gumagalaw man ang barko o hindi, ay halos walang halaga. Ito pa rin ang unang strike sa mundo para sa US. Ipinapakita nito sa Iran na mas maraming opsyon ng Amerika para pabagsakin ang kanilang barkong pandigma kaysa inaakala ng iba. At iyan ang nagdadala sa atin sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang strike na ito. Bukod sa nagawa ng US, ang isang bagay na hindi pa nito nagagawa noon, natatalakayan pa natin ng mas detalyado mamaya. Ang ibig sabihin ng strike na ito ay isang hakbang na naman ang US palapit sa pag-neutralize ng Navy ng Iran. Bilang pangunahing layunin sa simula ng Operation Epic Fury, hindi ito dahil banta ang Navy ng Iran sa US sa Persian Gulf, kundi dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz. Matatagpuan sa timog ng Iran ang makitid na daang tubig na ito. Halos 20% ng langis at gas ng mundo na dinadala sa dagat ay dumadaan dito bawat taon. Ayon sa The Guardian, umaabot sa 20 milyong bariles ng langis kada araw ang dumadaan sa Strait of Hormuz, na siya ring pinakamahalagang ruta para sa mga super chilled tanker na may dalang liquefied natural gas. Mas malala pa, ang particular na kipot na ito ay hindi madaling iwasan. Hindi tulad ng ibang pangunahing daanan ng tubig gaya ng Strait of Malacca, na nangangahulugang ito ay isang choke point para sa napakalaking dami ng langis at gas ng mundo. Kaya naman, may kalamangan ng Iran. Pero mananatili lang ang kalamangan kung may gumaganang hukbong dagat ang Iran na tinatangka ngayong alisin ng US. Ayon kay Kane, sinira ng US ang halos 50 sasakyang dagat ng Iran, kabilang ang barkong posibleng tinamaan ng US ballistic missile. Ayon sa New York Times, mas komplikadong sitwasyon dahil teknikal na may 2 hukbong dagat ang rehimen ng Iran. Ayon sa ulat, ang hukbong dagat ng Islamic Republic of Iran ay tulad din ng ibang bansa dahil may karaniwang barkong pandigma. May isa pang hukbong dagat, ang Islamic Revolutionary Guard Corps, na gumagamit ng maliliit at mabilis na bangka para magpatrolya sa Strait of Hormuz at posibleng magsagawa ng mabilisang pag-atake para hadlangan ang paggamit ng kipot. Iyan ang sinusubukang harapin ng US sa kasalukuyan. Ang bawat atake sa barkong Iranian mula alinmang hukbong dagat ay malaking tagumpay para sa pagpapanatili ng daloy ng langis at gas sa Strait of Hormuz. Sarado pa rin ang malayang pagdaan sa kipot. Inasahan ng mga eksperto tulad ni David Roach ng Quantum Strategies na muling mabubuksan ng kipot sa katapusan ng Marso. Habang may matagumpay na pag-atake sa barkong Iranian, mas nagmumukhang posible ang deadline na iyon. Inatake ng US ang barkong Iranian, nagtatangkang maglagay ng mina sa kipot, dahilan ng pagkasira ng 16 na ganitong sasakyang dagat. Kailangan magpadala ng minesweeper kung nagtagumpay ang mga barkong yon. Dito, may tagisan ng lakas sa Strait of Hormuz. Ang balitang kaya ng tamaan ng US ang mga barko gamit ang ballistic missiles ay dagdag na problema para sa Iran sa digmaang pandagat kung saan natatalo na sila. Balikan natin kung bakit mahalaga sa mas malawak na antas ang paggamit ng US ng ballistic missile laban sa barko. Ayon sa TWZ, matagal lang tinatakang habulin ng US military ang karera sa anti-ship ballistic missile.
Malaking puhunan ang inilaan ng China dito, kaya nabuo ang mga sandata tulad ng KD-21, isang air-launched ballistic missile na pwedeng tumama sa mga barko. Gayunpaman, ang salitang theoretical ang susi dyan. Hindi nasangkot ang China sa isang malaking digmaan sa loob ng mga dekada, at halos hindi pa nasusubukan ang modernisadong bersyon ng kanilang militar. Tinapos ng US ang puro teora at haka-haka gamit ang kanilang anti-ship ballistic missile strike. Pinatunayan ng Amerika na may bersyon sila ng PRISM na kayang tamaan ang mga barko. Kahit nakadock o nasa laot, ang simpleng katotohanan na nangyari ito sa totoong labanan ay nag-angat sa US mula sa pagiging humahabol lang hanggang sa pagiging nangungguna sa buong mundo sa larangang ito. Dahil sila lang ang bansa na nagawa ang ganitong uri ng pag-atake. Iyan ay senyales, hindi lang para sa Iran, kundi ayon sa TWZ, para rin sa anumang bansang posibleng makasagupan ng US sa hinaharap. Madalas pag-usapan ng PRISM bilang isang napakahalagang bagong kakayahan sa konteksto ng anumang posibleng matinding labanan laban sa China sa Pasipiko sa hinaharap. Dahil lamang sa mas malayo nitong abot kumpara sa ATACMS, ayon sa ulat, dagdag pa nila, ang dagdag na layo ay magiging mahalaga para tamaan ang mga target sa lupa at sa dagat. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay hindi lang aktibo ang PRISM, kundi naranasan na rin ito ang unang totoong pagsubok sa labanan at matagumpay nitong nalalampasan ang lahat ng iyon. Halos tiyak na nagpapaputok ng US ng bagong ballistic missile sa mga target sa Iran. Kung tama ang TWZ sa ibig sabihin ni Kane na ginamit ng US ang artilyerya para sirain ang kagamitang pandagat ng Iran, lalong napatunayan na banta ang PRISM sa mga bansang tulad ng China at Rusya. Kaya ng US, pabagsakin ng barko gamit ang mga ballistic missile. Binibigyan nito ang Amerika ng mahalagang kakayahan, hindi lang sa Iran, kundi pati sa mga susunod na labanan. Dapat mag-alala ang China sa bagong kakayahang ito, lalo na sa mga aircraft carrier na malaki ang kanilang puhunan. Ang Fujian-class carrier ay simbolo ng pag-unlad, pero kaya itong pabagsakin ng US warship na gawa pa noong dekada 70. Huwag na nating banggitin pa ang mga ballistic missile na kaya ng ilunsad ng US laban dito. Panoorin ang aming video para sa iba pang detalye. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa aming ulat tungkol sa digmaan sa Iran. Salamat sa panonood.